Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kasiyasat worldwide. Welcome back sa ating YouTube channel, Lakay Siyasat TV, at dito pa rin sa ating page, Lakay Siyasat. Yan. So ngayong araw ay magbabahagi ako sa inyo ng isang paksa na napakahalaga, although tatalakayin natin ito siguro sa 3 session kasi medyo mahaba, no? Pero napakahalaga nga ito sapagkat ito ay tungkol sa kaligtasan, di ba, ng bawat isa sa atin. Kasi ito ay tungkol sa crime prevention strategies. Yan. So, hindi lang ito para sa mga security practitioner na nagsasagawa ng pangangalaga sa kaligtasan ng isang establishmento. Bagkus ito ay para sa lahat, no? Even doon sa mga law enforcer, sa mga tropa sa kapulisan, di ba? Siyempre kahit paano naman meron sila sigurong mapupulot na kaalaman at aral dito. Although disclaimer lang, no, hindi ako eksperto pagdating dito, no? Pero siyempre i-share ko lang kung ano yung aking natutunan sa pamamalagi, di ba, sa security industry sa loob ng 30 years na diyan sa Kamaynilahan. Okay? So again, napakahalaga ito na malaman ng bawat isa sa atin kasi kailangan natin ito sa pang-araw-araw natin na kabuhayan. Don't you know guys that crime affects not only the life of a certain individual but the entire communities, institutions, and even nation, no? Pag hindi natin napigilan ito, yung paglaganap nito, apektado ang buhay nating lahat, kasama na yung ating bansa, di ba? Yung seguridad ng ating bansa. At kapag nangyari yon, siyempre apektado rin yung kabuhayan, apektado ang ekonomiya. Kasi siyempre yung mga stakeholders sa business sector, di ba? Hindi na sila mamumuhunan sa atin. Ganon din naman sa kahit sa, sabihin na lang natin sa isang establishmento, let's say mall or hotel, di ba? Pag laganap, di ba, or balitang-balita na mahina yung security measures diyan, di ba? May mga krimen na nangyayari. Siyempre, bira ang papunta. Lalong-lalo na yung hotel dahil once yun di ba? Tinitignan nila yon, kino-consider nila yon. Kasi sino ba naman ang gustong mabiktima ng krimen, di ba? Siyempre lahat ayaw natin. So, take note of that na ang epekto nito is universal, no? Individual, institution, di ba? Gobyerno, of course, at kahit sa bansa. Kaya naman dapat lahat sa atin ay proactive na labanan itong itong criminal behaviors na ito, di ba? Yung criminality bago mangyari. Kasi yun naman prevention kasi ang susi diyan, di ba? Mas mahirap kasing gumamot na mas madali yung i-prevent natin, yung pigilan natin yung occurrence ng isang potential crime. Kaya nga tinatawag itong crime prevention strategies. So, sa madaling salita, ito yung mga dinisinyong plano, 'di ba? Na ng isang grupo, ng isang tao, ng isang gobyerno, 'di ba? Para labanan ang paglaganap ng krimen, 'di ba? Purposely to reduce, 'di ba, the opportunity of the occurrence of the crime. Kasi yun naman yun kung kaya di totally, di ba? Totally na pigilan yung paglaganap. Pero normal naman yun na minsan hindi natin napipigilan kasi kagaya yung sitwasyon sa Pilipinas, ilan lang yung pulis natin, wala pa yatang 500,000. Ang tao almost 100 million mahigit, di ba? So tingnan mo yung ratio, paano magbabantay ng pulis doon. Napakahirap, di ba? Kaya
hindi natin pupuwedeng sabihing walang mangyayaring krimen, meron at meron 'yan. Kaya ang objective natin 'no, dito sa ating, ah, pagbabahagi, 'di ba, security education kasi ito, 'di ba, kahit paano, 'di ba, matuto ang lahat para ma-minimize, 'di ba, yung paglaganap ng krimen. Kasi kung natuto ang isang tao, magiging hard target siya, 'di ba, kahit paano makakatulong na tayo sa law enforcement agencies, 'no. Kaya nga dito napaka-importante yung community involvement, 'di ba? Yun yung isa dito sa strategy para magkaroon ng mas epektibo at efficient na law enforcement activities. Kasi again, no, maliban sa kukunti ang ating kapulisan, kahit magagaling sila, kahit sabihin nating super cup sila, 'di ba? Mas magagawa pa rin nila ang kanilang mandato kung maganda ang involvement at participation ng mga stakeholders kagaya ng community, 'di ba? Magsimula tayo sa gobyerno. Suportado ba sila ng gobyerno? Will equip ba sila ng gamit? 'Di ba? Kasi ang hirap naman na pakakawalan mo yung mga pulis natin na kulang ng kagamitan, 'di ba? Malit ang sweldo, siyempre apektado. Kailan high moral sila, 'di ba? Pagkatapos noon, ah, mataas ba ang tiwala ng mamamayan sa kanila, 'di ba? Yung community involvement, 'di ba? Collaboration para matulungan sila, 'di ba? Kasi kung walang ganun, 'di ba? Mahina yung community na tutulong sa ating law enforcement, siyempre apektado rin ang kanilang performance, no? Yun yung rason kung bakit na ibinabahagi natin ito, no, by means of vlogging para malaman natin lahat na ito ay responsibilidad ng bawat mamamayan. So, again, mahalaga na malaman natin ito sapagkat pag alam na natin, siyempre maa-apply natin, maia-apply o magagamit natin ito para labanan at iwasan, 'di ba, ang paglaganap ng krimen, no? Lalong-lalo na yung tayo, no, bilang isang individual para naman magkaroon ng safer environment, 'di ba? Mawala yung fears sa community. At siyempre mapataas natin yung trust, 'di ba? Yung tiwala, 'di ba? Yung reputasyon ng ating seguridad, 'di ba? Kung sa bansa, 'di ba? Seguridad kung sa isang establishmento, 'di ba? Seguridad doon sa isang community. So 'yun. At least natin. Kaya magampanan natin ang responsibilidad natin bilang mamamayan. Kaya napakahalaga na malaman din natin ito. So to cut the story short, ang crime prevention is not only the responsibility of the law enforcement agencies. It is a shared duty and responsibility among, ulitin natin, governments, communities, neighborhood, businesses, no, and even individuals, 'di ba? Like you and I. Importante kasi yun. Kasi siyempre, napakalaki na yung maitulong natin, yung magawa natin yung sarili natin na hard target. 'Di ba? Yung mahirap, yung tipong mahirapan yung mga kriminal na bibiktimahin tayo, 'di ba? -1 na yun sa mga babantayan ng ating tropang kapulisan. 'Di ba? Kasi kahit paano, alam na natin kung paano umiwas, alam na natin kung paano lumaban, 'di ba? So, ganun ka-importante na bawat isa sa atin ay malaman itong mga crime prevention strategies. Yan. So, anyway, as we go on with our discussion, kasi like I've said, no, siguro we can tackle this in 3 sessions, no, kasama na ngayon, no, ito yung una kasi medyo matagal itong subject matter na ito, but at least dito pa lang na ibigay ko na sa inyo kung ano yung mga rason, kung ano yung mga bagay-bagay, di ba, yung importance kung bakit kailangan ng bawat isa sa atin ay matutunan ito, no, crime prevention
strategies. Again, ito ay para sa lahat na kaalaman, and hopefully meron tayong matututunan at magagamit natin ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So next session, I will be discussing the definitions of crime, di ba? Kasama na dun yung crime triangle, no? And so on and so forth. So see you in the next vlog. Hanggang sa muli.